confidential funds. Kahit na magkaibigan sila ni Sara Duterte. Kahit na medyo close sila noon ni Sara Duterte, pinaimbestigahan niya ang confidential funds. Kasi nga, mga kaibigan, nakita eh. Nakita. At merong nag-privilege speech tungkol sa confidential funds. So bakit ko sinabing pinaimbestigahan niya? Si Speaker ba ang nagsasabi na ito ang imbestigahan niyo, itong imbestigahan niya? O itong imbestigahan ninyo? Si Speaker ba ang nag-uutos, nagsasabi? Hindi. Pero bakit ko sinabing pinaimbestigahan niya? Kasi po, lahat po ng mga Speaker kasi siya, Speaker of the House. At kung ayaw niya, no? Kung ayaw niya, kung kanyang pagtatakpan si Sara Duterte, pwedeng-pwede. Pwedeng-pwede niyang pagtakpan si Sara. Kahit pa merong nag-privilege speech, kahit pa merong gustong mag-imbestiga kay Sara Duterte ng mga kongresista, pwedeng-pwede niyang pagtakpan si Sara. Pwede niyang sabihin na, kausapin na, ay hindi pwede, wag niyong imbestigahan yan. Kasi kaibigan ko yan. Kayo ni team yan, wag niyong iimbestigahan. Pwede niyang gawin yun, mga kaibigan. Kasi speaker siya eh. Pwede niyang utusan ang mga kongresista na huwag nyo yan iimbestigahan. Pwedeng-pwede yun. Leader siya eh. Pero hindi po niya ginawa. Hinayaan po niya na gumulong ang investigasyon kahit na close sila ni Sara. Mga kaibigan, close sila ni Sara eh. Diba? Sa totoo lang, mga kaibigan, close yan sila. Gagawin ba siyang gagawin ba siya ni Sara na campaign manager kung hindi sila close? Hindi ba nakita mo kasi Sara? Nung ano pa sila, nung hindi pa siya galit kay speaker, 'di ba? Kumakapit dito, kapit ng kapit sa ganito ni speaker, kapit siya ng kapit si Sara sa ganito, dikit ng dikit kay speaker. Pansin niyo? Kasi close po sila. Si Speaker at saka si Sara Duterte ang close. Si PBBM hindi. Hindi naman talaga sila magkaibigan eh. Si PBBM at si Sara. Pero si Speaker at saka si Sara Duterte, sila yung close. Yun. Real talk tayo, no? So, eto mga kaibigan, pagdating dito sa transparency, no? Si Speaker Martin ay open na maging transparent, lalong-lalo na po yung BICAM. At gusto po ni Speaker Martin, mga kaibigan, na yung nationwide, no, mapanood ng mga Pilipino kung paano po gagawa ng budget, no, yung BICAM. Lalong-lalo na gustong maiwasan ni Speaker Martin yung mga haka-haka, mga pagbibintang, katulad nung ginawa, no, nung nakaraan, na ang daming mga binintang sa BICAM na kesyo ganito daw, nag-insert ng ganito, nag-insert ng ganyan, keso ang daming mga haka-haka na dinala sa Supreme Court. Pero ano ba ang naging resulta? Hindi naman idineklara na unconstitutional eh. Kasi hindi naman talaga unconstitutional. Yung inayos na kasi yun ng Pangulo natin eh. Walang unconstitutional dun. At wala naman doon nakita na blanco. Puro lang yung mga haka-haka ni na Duterte, ni na Sara, ni na Vic Rodriguez na marami daw blanco. Haka-haka lang yun. Kasi ang nangyari doon, habang sila ay nagbi-meeting sa BICAM at meron ng mga figures, yung figures, mga kaibigan, syempre may mga nagsusulat ng mga secretary. Hindi naman nila kaagad maitatype yun eh, mga kaibigan eh.
ang ginawa doon ay ipinadala uli yun sa House of the Representative para i-type. Ang pagkakaalam ko doon, mga kaibigan, nagkamali yung nag-send. Kasi ang nai-send niya, yung mga blanco. Yun ang pagkakaalam ko, mga kaibigan. Nagkamali talaga doon yung nag-send. Yung kanilang secretary. Kasi ang naipadala, yung mga blanco. Hindi yung mga updated na version nung BICAM na kung saan nandoon na fill in na lahat ng mga blanco, wala ng blanco kahit isa. Yun po yung mga kaibigan, no? So, the economic results have been no less impressive through growth-focused legislation such as the Philippines Self-Reliant Defense Posture Act, Maharlika Investment Fund, and over 1 million affordable housing units. Romualdez helped align legislative priorities with the National Development Agenda under the alignment of GDP growth average of 6.1%. Inflation dropped from a peak of 8.7 to 3.4%, and the country earned a positive outlook from S&P Global Savings, 29 billion pesos annually and debt servicing. Yan. So sa ginawa po, no, sa mga ginawa po ni Speaker Martin Romualdez ay nakatulong po siya sa ekonomiya po natin, no? So, yun nga mga kaibigan, yung nag-focus po, no, si Speaker sa yung mga batas, no, mga legislation na kailangan ng ating Pangulo, katulad na lang ng magkaroon tayo ng Self-Reliant Defense Posture Act. Kailangan natin ito para nga hindi tayo basta-basta binubuli ng China at ng ibang mga bansa. So, ito po ay sinuportahan ng todo ni Speaker, mga kaibigan, at ito po ay napirmahan ng ating Pangulo. Tapos meron pa tayong Maharlika Investment Funds na nagamit po ng ating Pangulo para makabili ng share sa NGCP, mga kaibigan. Kasi yung ating pong kuryente ay pagmamay-ari na po ng China. So, ayaw po ng Pangulo natin na ganun ang mangyari kasi, mga kaibigan, pinagmamalaki pa po ng China since 2019 na isang pindot lang nila, pwede nilang ipa-block out ang buong Pilipinas. Kasi ang China po, sila po ang nagko-control sa NGCP. Sila po ang nagko-control sa ating kuryente. Kaya ang ginawa po ng ating Pangulo, ginamit po ang Maharlika Investment Funds para makabili po ng shares, no, dito sa NGCP. At mga kaibigan, gusto po ng Pangulo natin ay unti-untiin, no, ang pagbili po ng share hanggang sa mas marami na tayong share, hanggang sa makuha na natin ang tuluyan ang NGCP. Kasi yun nga, sa panahon po ni Duterte ay talagang ipinagbili lahat. So, ang nagmamay-ari talaga ng kuryente natin ay China. Ganyan po kalala ang nangyari sa panahon po ni Duterte. Sobrang lala, no? So, wala po tayong magagawa. Pro-China po si Duterte. At mas gusto nga po niya maging province of China tayo. So, wala tayong magagawa doon, no? Yan. So, mga kaibigan, napakaganda po ng nangyari, no, sa panahon po ni Speaker Martin nang siya po ang naging Speaker of the House. Ang dami pong mga naipasa na mga batas na kailangan ng ating bansa. At dahil din po sa tulong niya, mga kaibigan, sa tulong po ni Speaker Martin, mga kaibigan, ay gumanda po yung ating GDP, no? At ang inflation ay napababa. Magmula sa 8.7 ay 3.4. At ang ating bansa din po ay positive po, no? Pagdating po sa
positive outlook from S&P Global, no? Ito po mga kaibigan, yung ating bansa po ay kapag meron po tayong mga credit, ay nakakabayad po tayo. Kaya maganda po, positive ang ating mga credit rating, no? So, meron din tayong savings, 29 billion annually, no? In debt servicing. Ano ba yan? Papabisaya ako. Yan. But perhaps Speaker Martin Romualdez' most critical contribution has been the political stability he has provided. He presides over a majority coalition of over 270 lawmakers. Grabe no mga kaibigan, no? Kumbaga, pinakita ni Speaker Martin na napaka-strong niya talaga. Strong leader. Kasi 270 lawmakers ay nakipag-coalition po sa kanya. United not by personality cults, but by shared goals. When crisis erupted, from budget controversies to confidential fund debates, it was his steady hand that held the chamber together and allowed the Constitution to act with clarity, not chaos. So, mga kaibigan, no, sa pagiging speaker po ni Speaker Martin ay kanya pong napag-unite ang Kongreso. No? Yan po ang maganda dyan. Napag-unite po niya ang Kongreso. Yan. So, to the public, he may not be the loudest figure in the room, but in every corner of the legislative process, from committee rooms to the national budget podium, Martin Romualdez has shown the leadership grounded in humility, discipline, and results can anchor a presidency and a nation. In a time of popularization and political noise, it is this kind of quiet leadership that ensures democracy does not just survive, but functions. Correct, no? So, hindi katulad kay Sara Duterte na mayabang lang, na salita ng salita, kahit na fake news ang sinasabi, no? Pero fake news naman, pero mayabang lang, pero wala namang alam. Pero si Speaker po, tahimik, kahit na sinisiraan, ginigiba, pero tuloy pa rin sa kanyang trabaho. Kasi si Speaker Martin po ay isang edukadong tao at talaga po siya ay fit, no, sa kanyang posisyon at fit po siya na maging pangulo ng bansa, no? Yan po mga kaibigan. Ang mga ayaw lang naman kay Speaker Martin ay yung mga komunistang NPA na mga DDS at mga Duterte, no? Alam niyo ba mga kaibigan na ang mga DDS at ang mga Dutertes, ang mga yan, sila po ang mga bagong komunistang NPA. Yan po ang tawag ko sa kanila, mga DDS, mga Duterte, mga komunistang NPA. No? Bakit? Kasi galit sila sa gobyerno, lumalaban sila sa gobyerno. Sino lang naman ang galit sa gobyerno at lumalaban sa gobyerno? Di ba mga komunistang NPA? Kaya ang mga DDS po at ang mga Dutertes, sila po ang mga komunistang NPA. Kaya nga po sila pro-China eh. Kasi, kita mo China, ano yan, komunista yan, di ba? Kaya po sila pro-China kasi komunista sila. Mga NPA po ang mga DDS, no? Kaya ang tawag ko na po sa kanila ay NPA. Kapag nakakita po kayo ng DDS, NPA po yan, sigurado. Yan. So, di ba? Kahit nga si Duterte nagsabi, yung mga galit sa gobyerno, NPA yan. Si Duterte nga nagsabi. Kaya ngayon, kayo ang bagong NPA, kayo ang bagong mga komunista. Kasi galit kayo sa gobyerno eh. Diba? Pinapabagsak niyo ang gobyerno eh.
ay wala namang ibang nagpapabagsak sa gobyerno at galit sa gobyerno kundi NPA. Kaya kayo ang NPA, di ba? Yun lang yun, mga kaibigan. Wala nang ibang reasoning, wala nang ibang dahilan, kundi ang mga DDS po ay mga NPA at mga komunista. Yun lang yun. Wala na tayong pag-uusapan pa, no? That's the truth and nothing but the truth. Mga NPA kayo at mga komunista. Yan. So mga kaibigan, no, hindi natin nanaisin na magkaroon tayo ng Speaker of the House na gambling lord. Kaya mga kaibigan, patuloy po natin na sinusuportahan si Speaker Martin dahil si Speaker Martin po ang nararapat. Siya po mga kaibigan ang tunay na makakatulong sa ating Pangulo sa lahat po ng mga agenda at mga plano ng ating Pangulo. Si Speaker Martin po ang pinaka-fit sa pagiging Speaker of the House. No? Yan po ang buong katotohanan. No? So, malapit na rin po na maumpisahan ang impeachment at by July, mga kaibigan, July na ngayon. So, ang pagkakaalam ko, July 27. So, mag-umpisa ng impeachment trial at makikita na po at may ilalahad na po sa publiko ang pangungurakot. Ang pangungurakot ng vice-presidente. No? Yan. So, ginagawa po lahat ngayon ng vice-presidente para pigilan ang impeachment, pero kahit ano pong gawin niya, hindi po niya pwedeng pigilan ang impeachment. Ito po ay matutuloy. Kahit maglumpasay pa kayong mga DDS, matutuloy ang impeachment at malalaman ng taong bayan at ng buong Pilipinas na ang inyong vice-presidente ay isang magna. Alam niyo na kung ano yon. Siya po ay magna. Di ba? Yun po ang totoo. Impeach, Inday, Tambalustay, Jean Mirafuente, MST. Correct, no? Joseph, buong mundo, nakakahiya. Correct. Buong mundo talaga yan. Nakakahiya talaga, di ba? Correct po kayo. Nakakahiya talaga. Yan. Billions po, no? Billion. Lalo-lalo na nung siya pa ay mayor ng Davao City. Umabot sa bilyon, mga kaibigan, no? Yan. Yan po ang buong katotohanan. Yan. So, good news. Good news tayo. Good news tayo, guys. Good news tayo. Good news. Okay. Good news. Okay. Good news. Yan. Okay, mga kaibigan. Good news. So, itong mga kaibigan, no? Itong dali natin. Ulitin natin. Yan. Okay. Pakita ko sa inyo.
pera, malaking bagay sa atin, malaking tulong yan. Yeah. Di ito 20 pesos eh. Ang 10 kilo, 200 lang. Di ang sobra noon, may nagpakumbang Ikita eh. Yan. Dami namin damit So, hindi ko na- namin pinamigay na Hindi ko na papakitaan. 2022, ang ani ng palay. Pakinggan nyo na lang, pakinggan. Taas sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya po ang pinaabangan ko. Maraming salamat po, Mr. President. Napakaganda po nito. Malaking tulong po ito sa amin. Sana hindi lang ngayon yan. Lagi-lagi sana. Maraming salamat Yan. po, Pangulong President. Okay, so pinarinig ko na lang sa inyo, hindi ko na pinakita, no? So, ito pong 20 pesos na bigas, mga kaibigan, no? Good news naman tayo. Itong 20 pesos na bigas ay patuloy po na niro-roll out, no? Sa iba-iba pong lugar sa Pilipinas. At just lately, mga kaibigan, ay niro-roll out ito sa Bacoor, Cavite. At yun nga, mga kaibigan, inuunti-unti yan hanggang sa buong bansa ang makinabang ng 20 pesos na bigas. May nagsabi ng isang bugok na DDS na, bakit sa konting lugar lang? Ay kung sincere talaga sa buong bansa sana. Sagutin natin yung bugok na DDS ha. Okay. Ang ginawa ng Pangulo natin ay inuunti-unti, no? Ang pag-i-introduce ng 20 pesos na bigas. Hindi siya yung buong nation agad, kundi inuunti-unti bawat lugar hanggang sa masakop na ang buong Pilipinas. Bakit ganun ang ginawa ng Pangulo natin? Unang-una, alam naman natin na pag-upo ng Pangulo natin ay wala talagang bigas. Saan galing ang bigas sa Pilipinas pag-upo ng Pangulo natin? Sa Thailand, sa Vietnam, in short, puro import. Import doon, import dito, import doon. Walang bigas ang mga magsasaka natin. Bakit? Pinabayaan ni Duterte. Pinabayaan ng mga nagdaang presidente. Pinabayaan. So walang mga nagtatanim. Kung may magtanim man, konting-konti lang. Wala. Tapos yung sistema sa agriculture, talagang pangit, talagang wala talaga. Walang mga fertilizer, hindi nagpo-provide ng fertilizer. Walang mga irigasyon, walang mga dams, walang mga patungkol sa mga financial assistance, wala. So, pag-upo ng Pangulo natin, ang laki ng problema, mga kaibigan. Kaya ang ginawa ng Pangulo natin, pag-upo niya, inayos muna niya lahat ang sistema. Pero unang-una, ang ginawa ng Pangulo natin ay tinanggal ang lahat ng mga utang ng ating mga magsasaka. Binura niya sa pamagitan ng New Emancipation Act. Binura ang lahat ng pagkakautang ng mga magsasaka. Pangalawa, nagbigay siya ng tulong pinansyal, nagbigay siya ng mga makabagong makinarya, mga makabagong mga traktora, mga iba-ibang mga food processing. Tapos, nagbigay ng mga binhi, nagbigay ng fertilizer, nagpagawa ng mga dams, nagpagawa ng mga irigasyon, at inayos ulit yung pautang, no, na nangyari ito dati sa panahon ni President Senior ng ating mga magsasaka ay nakakautang sa mga bangko ng gobyerno. Ngayon, sa panahon ni PBBM, ay nakakautang na naman ulit ang ating mga magsasaka sa mga bangko ng gobyerno ng kahit walang collateral. Yan po ang ganda ng ginawa ng ating Pangulo. Tapos mga kaibigan, dahil ang ating mga magsasaka ay wala na silang utang, wala na silang iniisip na tuwing ani, kailangan magbayad ng ganito kasi laki ng utang. Wala na silang iniisip na gano'n kasi nga binura na ng Pangulo natin ang kanilang mga utang. Tapos nagpagawa pa ng mga farm-to-market roads. So ibig sabihin, inayos po ng ating Pangulo pati yung batas na nagpahirap, no, sa mga magsasaka. Yung pinirmahan ni Duterte, yung rice tarification law.
Dahil dito sa rice tarification law na pinirmahan ni Duterte, ang nangyari dyan mga kaibigan ay panay import na lang. So nabaliwala po ang ating mga magsasaka. At ang magsasaka natin, binibili sa kanila ang palay ng 11 pesos. Yung iba nga, 7 pesos. 7 pesos to 11 pesos. Ganyan po kabarat. Kasi nga, ang pinagtuunan po ni Duterte noon, mga kaibigan, ay import. At anong sabi ng kanyang anong sabi ni Manny Piñol, yung kanyang Department of Agriculture Secretary? Gawin na lang daw legal ang mga rice smuggling. Kasi kapag ginawa daw legal yung rice smuggling, hindi na daw yun magiging illegal. Kita mo yung mindset nila ha. Gawing legal ang rice smuggling kasi kapag ginawa daw legal yan, hindi na daw yan magiging illegal. Grabe mga kaibigan. So ganyan po kalala. May pagpasok po ni PBBM, kahit gustuhin niya na magbigay ng 20 pesos na bigas, hindi pwede dahil ang lala po ng sistema ng Department of Agriculture. Napakalala, pinabayaan talaga for how many years. Tapos ito pa, ang ginawa pa ni PBBM sa DAR, Department of Agrarian Reform, inutos niya sa kanyang sekretary, pabilisin niyo pati yung mga lupa na na may mga kaso, pati nga sa Hacienda Luisita na ipamahagi na Yung mga lupa na may mga kaso, pabilisin yan para maipamahagi na yan sa mga farmers. Kaya nga 'di ba, kaliwat kanan, ang Pangulo natin pumupunta sa iba-ibang mga lugar, sa mga probinsya, namimigay ng mga titulo ng lupa. Ganyan po kagaling ang Marcos administration. Ang dami pong nagawa ng Marcos administration pagdating po sa Department of Agriculture at saka sa DAR. Ang dami pong nagawa. Kaya nga po ngayon, nakakapag-roll out na tayo ngayon ng 20 pesos na bigas. Dahil po yan sa 3 taon na effort ng ating Pangulo. Sa 3 taon na inayos po niya ang sistema ng agriculture at ng DAR. Kaya po mga kaibigan, nakakapag-roll out na tayo ngayon ng 20 pesos na bigas na napapakinabangan hindi lang ng mga pro-Marcos, lalong-lalo na ng mga yellow at ng mga DDS. Pumipila ang mga DDS. Siguro naman kapag nakatikim kayo mga DDS ng 20 pesos na bigas, siguro naman panahon na para hindi na kayo magalit sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi pinatikim na kayo ng 20 pesos na bigas. Hindi nyo yan natikman sa panahon ni Duterte. Dahil sa panahon ni Duterte, pumalo ng 80 pesos pataas ang presyo ng bigas. 80 pesos pataas. Ganon kalala. At meron akong may video ako. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin fake news. Pati build. Tama ka dyan. Jean Merafuentes MST. Yan. Yung build project ni Duterte, budol. Ang ipinangako niya, 119 projects. Ang i-deliver niya, 12 only. Yan. Tama ka, Jean Merafuentes MST. Diba? Sabi ni Nards, may project si Duterte, may build. Okay, Nards. I-search mo. Search mo search mo sa internet. Ilagay mo build ni Duterte, 119 projects. 12 ang natapos. I-search mo, lalabas agad dyan yung mga balita. May GMA, merong ABS-CBN, merong News 5, lalabas lahat yan. Balita. Nasa 119 na ipinangako ni Duterte, 12 lang ang kanyang tinapos. Build. Yung inasahan niya, yung kanyang best friend na China, binudol pa siya.
Pinangakuan siya ng mga train, binudol. Oh. Sino ngayon ang nagpatayo ng train? Lahat si PBBM ang nagpatayo ng train. Sino ang nagpondo? Japan. Oh. Kasi umurong ang China eh. Umurong. Palagay ko kaya umurong yung China dahil sa foreign policy ni PBBM na ipinaglaban niya ang West Philippine Sea. Kasi sa pagkakaalam ko nung paalis si Duterte ay medyo nagano na ang China na hindi na itutuloy. Tapos pagdating ng nakaupo na si PBBM, talagang wala, hindi na talaga tinuloy ng China. Oh, may video